bilang tugon sa mga payag ni Philippine Defense Secretary Gilbert Quijoro na ang deployment ng US Typhoon mid-range missile system sa Pilipinas sa konteksto ng joint exercises ay legitimo at legal, at sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning nitong Huwebes na tungkol sa US deployment ng mid-range capability or MRC missile system sa Pilipinas ay malaking kalukuhan at sinasadya at para manggulo sa buong rehiyon. Ang China ay nagpahayag na magpit nitong pagtutol sa maraming pagkakataon, habang binibigyan diin ang Typhoon MRC missile system ay maaaring magdala ng alinman conventional o nuclear payloads na pwedeng makapinsala sa mga kapitbahay nitong mga bansa. Ito ay hindi isang nagtatanggol na sandata o defense missile, kundi isa itong offensive missile system na pwedeng makapanakit sa bansang China. Nakipagtulungan ang Pilipinas sa US para maipasok ang Typhoon system ang pagdidiin ni Mao Ning sa isang press briefing na ginawa sa Beijing. Dagdag pa niya na inilalagay nito ang pambansang seguridad at depensa nito sa mga kamay ng iba. Ipinapasok ang geopolitical computation at pagkikipaglaban ng armas sa rehiyon at naglalagay ng malaking banta sa kapayapaan at seguridad sa buong Asya. Tanong niya, kaninong interes ang nagsasilbing hakbang na ito? Paano naniniwala ang sinuman na ito ay independeng patakarang panlabas? Walang pakinabang ang ginagawa ng Pilipinas at isang banta sa mga kalapit bansa nito, lalong-lalo na sa China. Saad niya, the Philippines once clearly promised that it will not choose sides between major countries, not engage in any activities that will harm China's interest, and does it intend to incite tensions in the region. Despite the clear promises, however, the Philippines has helped countries outside the region deploy military forces and stoke confrontation in the region. Sa parehong araw, sinabi rin ni Zhang Zhenghao, isang tagapagsalita ng Ministry ng Pambansang Depensa ng China, sa regular na press conference na paulit-ulit di mano na inorganisa ng panig ng Pilipinas ang mga sasakyang pandagat sa karagatan at mga bangkang pangisda nito upang labagin ang soberanya ng teritoryo at mga karapatang pandagat at interes ng China at painain ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Dagdag pa niya na naglalaro bilang isang pabiktim ang Pilipinas upang makakuha ng simpatya at magdulot ng kalituan sa internasyonal na komunidad, at hinding-hindi ito gagana kahit kailanman dahil wala umanong naniniwala sa Pilipinas. Sinabi ni Zhou Liping, Director ng Center for Southeast Asian Studies sa Chinese Academy of Social Sciences, sa Global Times noong Huwebes na ang serye ng mga aksyon ng Pilipinas sa South China Sea ay sa isang banda isang provokasyon na naglalayong linangin ang internasyonal na komunidad upang makakuha ng simpatya. Sa particular, ang deployment ng medium-range missiles ay maaaring mag-trigger ng isang arm race sa mga regional na bansa at masisira ang kapayapaan at katatagan sa lugar. Kaya payo niya sa Pilipinas na gumawa ng magandang imahe sa kanyang mga kapitbahay sa pagiging masunurin ito sa internasyonal na batas at hindi ang pagiging isang irresponsableng bansa na sunod-sunuran lamang sa ibang mga bansa tulad ng Amerika.